Good morning po. Good morning. Tayo po ay magpapasimula na habang inaantay natin ang ating tagapagsalita. Sa umagang ito, welcome po ang bawat isa sa pananambahan. Isa sa mga nais ng Diyos sa atin ay sama-sama tayong mananambahan, sama-sama tayong mag-worship, mag-pray, praying together. At ito nga groupings na sabi nga 2 o 3 na nagkakatipon ayon sa pangalan niya. Nasaan daw ang Diyos? Nasa kalagitnaan natin. Kaya may tayo sa 3. Ang Diyos ba ay nasa ating kalagitnaan? Amen. Amen. No? Kaya tayo ay may kagalakan sa umagang ito at sa bawat araw ng ating buhay. Andiyan na si Pastor. Very timely. No? Sa umagang ito, pakinggan natin ang pagbasa ng banal na kasulatan na babasahin ni Ate Arlene. Ate Arlene? Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating Panginoon. Magandang umaga rin po. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay naririto upang purihin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Kaya po, bilang papuri po sa ating Panginoon at paggalang ay pwede po tayong tumayo at basahin po natin ang Kawikaan 3:5-6. Sabi nga po sa 5, kayawi ka na magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain siya yung alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaya po, patuloy po nating kilalanin ang Panginoon Jesus at huwag manangan sa ating lakas, karunungan at kayamanan upang ituro niya sa atin ang tamang landas ng ating tatahakin. Kaya, O Diyos, aming banal, kami po ay dumudulog sa inyo at humihingi ng inyong gabay at patnubay ng iyong banal na espiritu. Dalangin ko po namin na buksan mo po ang aming puso at isipan upang mas maunawaan ang inyong salita at kung paano po kami dapat magpakita ng pagmamahal po sa inyong Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita, sa ating pong pagpapatuloy. Bahagi ng ating pagpupuri sa Panginoon ay ang pag-aawitan. Kaya ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating isip, ang ating mga bibig, ang ating mga kamay, upang tayo ay sama-samang magpuri sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ko sapagkat
Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam ko may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit ang Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit ang Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus.
lalapit kay Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasabahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Ikaw lang ang sasabahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipilit ang puso mo. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Praise God, makakaupo na po tayo. Napakabuti ng Panginoon, no? Inibig daw niya tayo noon pa man. Sa umagang ito mga kapatid, tayo po ba ay na-bless sa mga awitin na ating inawit? Amen. Amen. Nagtaas ba kayo ng mga kamay ninyo? Umawit ba kayo? Amen. Amen. No? Sa bahaging ito tayo po ay ihanda na po natin ang ating puso, ang ating isipan, makinig po tayo ng mabuti, walang aanto, no? Walang pipikit, walang kukurap.
Ngayon po ay nasa bahagi tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos, purihin ang Panginoon dahil nandito ngayon sa ating kalagitnaan ang ating speaker, si Pastor Dan Dawal. Siya po ay magpapatuloy na. Okay po, magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Kapit ko lang itong saksakan. Magaling tayo. Ito kailangan mo. Gusto ang iyong linggo. Napakabilis ng araw. Naalala ko ng Sunday. Parang Sunday lang tayo nagpalit ng gulong, no? Sobrang bilis talaga ng panahon. Parang sabi ko, Sunday, kasi yung Sunday na naman ulit. Napakabuti ng Panginoon. So, sa linggong ito, of course, isa sa mga bagay na lagi kong sinasabi rin sa mga kapatiran is yung po bang lagi natin titignan kung ano yung ginagawa ni Lord sa ating kalagitnaan. Diba? Yung parang huwag tayo mawawalan ng yung parang kang bata. Yung meron kang joy, meron kang wonder. Yung parang, Lord, anong pwede mong gawin ngayong araw na ito? Ganun yung mga questions natin palagi. Diba? Yung sabi nga ng Panginoong Jesus, hindi ka makakapasok sa kaharian niya kung hindi ka maging bata. Hindi ibig sabihin ng isip bata. Ibig sabihin parang bata, ibig sabihin meron kang, di ba parang yung mga anak natin pag sinabi natin sa kanila, Nak, punta tayo Jollibee. Kailan? Sabihin, linggo ngayon, no? Sige, punta tayo itong darating na Sabado. So, ngayon pa lang, kinikwento na niya sa mga kaibigan niya, kinikwento na niya sa mga, kung sinong makita, pumunta kami sa Jollibee sa Sabado, pumunta kami. Meron siyang joy, meron siyang expectation, meron siyang, alam mo yun, meron siyang hinihintay, excited siya, di ba? So huwag tayong mawawala ng ganon pagdating sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi nandun yung, minsan kasi masyado tayo nakafocus sa problems, masyado tayo nakafocus sa mga, kung ano nangyayari sa mundo, sa mga buhay-buhay natin, nakakalimutan na natin na ang Diyos ay mabuti. Amen? So, aking background picture lang yan. So, palitan natin. Extended. Okay. So, today, tayo dadako sa salita ng Diyos and meron akong question sa inyo ngayong umaga na to. And siguro tinanong nyo na yan sa inyong mga sarili. Ano kayo? Ano yung question nyo? Ano yung tanong? Tagal, no? Nabitin kayo, no? So, ang tanong ko sa inyo is, kasi English itong message. And ito yung gusto ko rin, bago ko mag-proceed sa tanong, is parang magkaroon din tayo ng understanding ng English. Okay? Amen. Sinasabi ko rin sa mga kabataan, kasi nga, minsan, yung ating mundo, puro Tagalog na, wala nang problema sa Tagalog. Pero pagdating sa salita ng Diyos, merong English, may Tagalog, di ba? At least kahit pa paano, kasi merong translation sa Bible, nasa Tagalog, pero sa English, iba ibig sabihin. Merong ganun eh. So, as much as possible, para mga kabataan, hindi lang kabataan, pati tayo, magkaroon tayo ng understanding ng English. Kasi nga, hindi lang yun magbibigay ng opportunity sa ating buhay, maging sa salita ng Diyos ganun din. Opportunity, paano paraan? Meron kang, nasa business ka, may business ka, no? Tapos, meron kang kadil, Amerikano. Paano na? This is, alam mo yun? US dollars ang palitan, di ba? Bibiling ko yan in US dollars. So, paano na kung ang alam mo lang ay Tagalog?
Diba? Talk to my translator. Diba? So anyway, gusto ko lang i-ano yun para magkaroon tayo ng wider, kasi ginagawa natin sa Beyond Success, di ba po kay John Maxwell? English yun. Di ba? Di ba yung mga, sino nasa Beyond Success dito? Ito si dalawang sister, at si Pastor, Sister Lilia. So English yun. And lumalawak yung ating understanding. Di ba? Ako po ay ganun din. Nag-start ako noong 2009. Ako ay nagtatrabaho sa isang office lang na maliit, and gusto ko, gusto ko magkaroon ng mas mataas na income. Di ba? Sino bang gusto rito ng mas mataas na income? Wala? Ayun, di ba? Gusto mo mas mataas na income. Eh, nung panahon na yun, nag-work ako sa office, ang sinisweldo ko lang ay naglalaro lang ng 300 to 320 per day. Tapos nakikita ko yung mga kaibigan ko, nasa call center, mga spoken in English. So, ang kinikita nila, nasa 580 to 600 per day. Sabi ko, gusto ko rin yun. Kaya lang, di ako marunong mag-English. So, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. So, sabi ni Lord sa akin is, sige, mag-practice ka. So, nag-download ako. May internet na naman, nag-download ako ng mga English, ng mga talk show, English na papunta ako sa work, piniplay ko yung Bible, kasi yung Bible, meron ng audio Bible na tinatawag. Ano na siya, ipi-play mo na lang. Wala yung phone ko, Pero meron ako MP3 player, dinownload ko doon. So, from Genesis to Revelation, kung ano yung tagal ng biyahe ko sa papuntang work, yun yung lagi kong pinapakinggan in English. So 2009, nakapasok ako sa call center, doon tuwa ako. All because, challenge ko yung sarili ko na mag-grow. So kailangan natin mag-grow. Di ba? Amen ba? Amen. Yung may katabi mo sa kailangan mo mag-grow. Kailangan natin. Grow, okay? Alright, so ang question, balik tayo sa question, no? Kasi nabitin kayo sa question. Ang question is, tagal ayaw mo lumabas. Yun. Ang question na lagi nating tinatanong sa ating buhay, di ba? Why is this happening to me? Bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit ganito yung buhay ko? Wala na bang changes? Wala na bang pagbabago? Ganito na lang ba? Paulit-ulit ba? Why is this happening to me? Ba? And yun yung pangkaraniwan na nangyayari or tanong sa ating buhay lalong-lalo na kapag may mga masasamang nangyayari sa buhay natin. Di ba? Merong mga problemang dumarating sa buhay natin. Why is this happening to me? Pero hindi mo tinatanong yan kapag binigyan ka ng 1,000 pesos, di ba? Tama ba? Pag blines ka, may tumawag sa'yo, sis, meron akong na-close na deal. Bibigyan kita ng konting porsyento kasi ni-refer mo, di ba? O sabihin natin 10,000 yung deal. Di ba? Hindi mo tinatanong yan. Why is this happening to me? Hindi mo tinatanong yan. Tinatanong mo lang yan kapag naghihirap. Di ba? Kasi, siyempre, natural tayong mga tao at gusto natin na masagana yung buhay natin kasi yun naman talaga plano ng Diyos. Di ba? Pero as much as possible, gusto natin, palagi tayo nakakaranas ng kasaganaan. Di ba? Yun naman talaga yung desire natin eh. Kaya lang, hindi ganun ang buhay. Amen? Hindi ganun ang buhay. As we go through life, we will be experiencing difficulties, di ba? Trials, tribulations, di ba? Challenges in life, di ba? Sabi nga, life is unfair. Ganun talaga. Sabi ko lang sa mga anak ko yun, life is unfair. Hindi porket sabihin natin mabuti ka, itatrato ka rin ng mabuti ng ibang tao. Tama? Most of the time, maayos na nga yung iyong pakikitungo, pakikisama, lalakohin ka pa. Di ba? Nasa Facebook ako madalas at nakikita ko minsan mga kabataan doon. Mahal ko naman siya eh. Binigay ko naman lahat pero bakit pa ako iniwan? Mga gano'n. May mga gano'ng hugot, di ba? So why is this happening to me? Ito yung question ngayong umaga na gusto kong sagutin.
And I hope na sa time na meron tayo, matapos ko po ito. Diba? If hindi ko matapos next week, meron tayong part 2 kasi inasign ako ni Pastor dalawang Sunday. Dalawang Sunday. Okay, so, punta na tayo sa ating main topic. So, yun ang question, no? Kailangan natin sagutin. So, ang topic for today is good soil, good Harvest. harvest. Okay? Good soil. Sabi niyo nga, good soil, Good soil, good harvest. good harvest. Diba? Sino dito nagtatanim? O wala na? Kasi nga, yung ating pananim ay nasa farm bill na. Diba? Nasa cellphone, farm bill, Plants vs. Zombies, ano-ano ba yung mga nasa phone na nagtatanim ka doon. Diba? Wala na tayong idea tungkol sa pagtatanim. Diba? Sino dito yung sa school, mga kabataan, sa school, binigyan ka ng assignment, magtanim ka ng munggo. Ayun, meron isa, meron dalawa. No, nagtanim ka ng munggo. So nakita mo yung paglago ng seed, nung nilagay mo sa bulak, nakita mo nagkaroon siya ng shoot pababa, tapos nagkaroon siya unti-unti nagiging dahon, di ba? So, may experience. So, as much as possible, meron kayong idea ngayong umaga ng pagtatanim kasi nga, ito yung ating topic for today. So, good soil is good harvest, di ba? Gusto natin yung harvest ng ating garden is maganda. Kasi kapag nagtanim ka, ang expectation, pag nagtanim ka, ay meron kang aanihin, merong harvest. Amen? So, sa Bible, merong story doon si Jesus, tatlong part ng Gospels, tatlong books in the Gospel, na nandun yung tinatawag na the sower. Okay? So, the parable of the sower. So, makikita yan sa Matthew. Pero po ng remote kasi hindi maayos yung Zoom. Sorry ha. OC ako sa technical eh. IT kasi ako by background eh. So, ayusin lang natin yung aspect. Yan. Alright. Nakikita nyo ng maayos. So, the sower. Sa Matthew chapter 13 verse 3 to 23, Mark chapter 4 verse 3 to 20, Luke 8 verse 5 to 15. Diyan makikita yung iba't ibang version nung parable ni Jesus about the sower. Alright? But today, babanggitin ko lang or ating titignan yung regarding sa Matthew chapter 13. So tayo lahat tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Matthew 13 verse 3, Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. As he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Verse 5, Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. Verse 6, But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them, but others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. Verse 9, He who has ears to hear, let him hear. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Aming tinataas ang gawain na ito, ang iyong salita na mapapahayag mula sa pulpito na ito sa araw na ito. Ako po ay inyong gamitin bilang lingkod, bilang mouthpiece, may pahayag ang iyong salita at aming matanggap nito, Panginoon, sa aming buhay at aming Panginoon, kami ay lumago sa iyong salita. Ito ay aming dalangin, ikaw lamang ang may taas at mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So diyan po sa ating, po sa Matthew 13 na basa natin, meron tayong makikita iba't ibang characters. Okay, ano ba yung mga characters diyan sa verse na yan, di ba? Matthew, makikita natin. So when you study the Bible, pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, huwag ka lang magbabasa. Di ba? Uunawain mo, parang ang gagawa ng thesis o gagawa ka ng project ng estudyante, di ba? Ano ba sabihin ito? Kasi minsan, kahit ka sa school, di ba? Yung mga kabataan, nasa school kayo, parang ano ba? Hindi ko naintindihan sinasabi ng teacher. Mas maiging buksan ko ng cellphone, mag-scroll ako sa Facebook, di ba? Karamihan natin bilang mga tao, mas gusto natin tayo ay ini-entertain. Di ba? Kaya nga nauso na Netflix, nauso na yun, nakaupo ka lang sa bahay, click ka lang ng click. Di ba? Ayoko na itong palabas ko, di ba? Ka na sa palabas. Ayoko yung
telenovela o Korean novela to, lipat na naman tayo. Napakabilis natin mag-shift kapag ayaw natin. Di ba? Nandito tayo sa generation na kung saan everything is instant, everything is, alam mo yun, instant noodles. 2 minutes, meron ka nang pwedeng kainin. Di ba? Healthy ba yun? Hindi. Di ba? Lahat instant, microwave. Di ba? 5 minutes, ano na? Di ba? Meron ka ng luto. Pero hindi healthy yun kasi nga hindi dumaan sa natural process of cooking. Instant boyfriend, instant girlfriend. Daming instant, di ba? Sa mundong ito. Di ba? Pero, kailangan natin intindihin. Kailangan natin mag-pause, di ba? Kailangan, teka. Intindihin ko to. Dapat ganun yung thinking natin palagi, mindset natin palagi pagdating sa salita ng Diyos. Teka, hindi lang ako nagbabasa, kailangan ko magbasa para maintindihan ko. Yan? So pag binasa mo yung Matthew or nagbasa ka ng Bible, titignan mo kung alin yung mga characters na involved. Diba? So sa characters na involved, ano nakikita natin dyan sa sa verse na yan? Merong sower or merong farmer. So farmer or sower kasi Old English word yan. Sower, nagtatanim ka. Sow, meaning sow, you sow it to the ground. Ibig sabihin ng sow, tatanim mo siya. So the sower or the farmer, makikita natin dyan yung seeds. Yeah? Merong seeds. Meron tayong makikita na birds. It appears on the wayside. Di ba? Merong wayside. Meron tayong makikitang sun. Nag-appear yung sun, this is stony part, rocky part of the ground. Merong thorns, and merong good soil. And dito, iintindihin natin, at gusto ko ipakita sa atin as we go along, ano ba ito? Sower, farmer, seeds, birds, wayside, sun, stony part, thorns, good soil. How does it affect our lives? Kasi yung question natin sa umpisa, bakit ito nangyayari sa akin? Diba? Why is this thing happening to me? Maintindihan nyo at the end na minsan kasi dumaan tayo sa buhay, may mahirap tayong pinagdadaanan, ang una natin sisi, Lord, bakit naman? Mabuti naman akong tao. Diba? Uma-attend naman ako sa church. Diba? Mabait naman akong kapatid. Diba? Sumusunod naman ako sa magulang, pero why is this happening to me? Ang nangyayari is nasisisi natin yung Diyos. Diba? Bakit, Lord? Nag-commit na nga ako mag-attend sa church. Umattend pa ako ng practice. Nagsumali pa ako sa ushering. Nagganto pa ako, nagganto ka, pero bakit hindi nangyari sa akin? So as we go along dito sa story, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung kailangan i-deal para magkaroon tayo ng good harvest. And good harvest, hindi lang one-time harvest, but consistent harvest all the time. Gusto mo ganun? Hindi mo bang palagi kang mayroong blessing? Palagi ka bang, kahit, for example, nag-pandemic, 2020. Sino naalala nyo? That's 4 years. Grabe, 4 years ago na pala yun. Naalala ko ng time na yun. Nawalan ako ng work. Ay, hindi ka mo napapasok. Wala na tayong ganito, ganyan. Tapos sa bahay ka lang, hindi ka makalabas. Nasa IT ako. Ako ay lumalabas talaga. Repair mo computer. So wala akong work. So, pero, in the midst of that problem, binigyan ako ni Lord ng wisdom para tuloy-tuloy yung income kahit nawalan ako ng work. So, that is an example of a consistent harvest kahit na ang sitwasyon ay problematic. Yung tipo bang siyempre, dumadaan talaga yun sa problema, di ba? Dumadaan tayo sa challenge and circumstances. Pero, hindi yun magpapa-apekto sa akin. Nag-gets ba natin yun? Kailangan tayong dumating sa point ng ating buhay Kristiyano na kahit anong nangyayari sa mundong ito, magkagera man ng China at US, or whatever may happen, di ba? Or magkaroon ng isa pa ulit na pandemic or whatever, tayo ay nakatayo. Di ba? Sabi sa Bible na the righteous shall be like a tree planted by the rivers of water, which bears fruit in its season. Its leaves does not wither, and whatever he does shall prosper. Diba? Yung naalala niyo yung message ko way back, yung being fruitful, the righteous, pag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay parang punong kahoy na namumunga palagi, yung mga dahon mo ay green, hindi dried up, di ba? You are what? Always bearing fruit in season. Namumunga ka palagi,
At hindi ka natatakot kung merong drought, kung merong famine. Amen? Amen ba? Hindi tayo natatakot. So we will be understanding itong mga characteristics para meron tayong good harvest. Matthew 13 ulit. Napasahin natin to from verse 10. So yung kasunod, no? Binasa natin yung previous part na verse 3 to 9. So in-explain ni Jesus, binanggit ni Jesus yan. So yung mga disciples niya, lumapit sa kanya. Ang sabi sa kanya, "Why do you speak to them in parables?" He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand." So lumapit yung mga disciples kay Jesus kasi nga, nagkwento siya tungkol sa parables. Kung baga in short, di namin naiintindihan ano ba yung sinasabi mo. Lord, ano ba yan? Paki-explain. Bakit ganon? Bakit parables? Ano yung sabihin ng parable? Talinhaga. Talinhaga. Kung baga parang kwento na kailangan merong explanation. Paki-explain, Lord, paki-explain. Pero bakit in parables? Kasi sabi ni Jesus, yung mga makakaintindi, okay, maiintindihan. Yung mga hindi, okay lang. Diba? Alright? Ganun yung purpose of parables. Kasi yung mga gusto talaga umintindi, may paraan. Diba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, Dahilan, maraming dahilan. Diba? Kung gusto mo, maraming paraan. Diba? Kung ayaw, maraming dahilan. Ganun lang kasimple yun. So, tinanong ng disciples, so, out of all the people na sinabihan ni Jesus, nagkwento siya ng parables, no? Isipin nyo, yung disciples lamang, yung lumapit kay Jesus at nagsabi sa kanya, "Paki-explain, Lord." Ito yung time na after the preach, ito ay nasa si Jesus, nag-preach, maraming tao ang pinagsabihan, pero ang lumapit lang, yung disciples. Kung titignan natin, kung 1,000 yung crowd, di ba, may 5 parable, may feeding of the 5, siguro 5,000 yung tao, pero the disciples came to Him. Out of the 5,000 people na nakinig kay Jesus, 12 lang yung lumapit sa Kanya, nagtanong, "Lord, ano ba ibig sabihin nun?" Isipin niyo yun? Di ba? Marami kasi tao, ganun lang. Kinig lang, atid lang ng church, di ba? Mga taga-Zimbabwe nga yung mga yun. Ano yung ibig sabihin? Zimbabwe. Kaya Zimbabwe. Kaya taga-Zimbabwe. O ganun lang yun. Di ba? Hindi nila naiintindihan, hindi sila lumalapit kay Jesus. Kailangan natin, kapag meron tayong na-receive na word, kaya every Sunday, pag pumunta kayo rito, kahit sino yung nagtuturo dito, kailangan thinking natin, "Lord, ano ba ibig sabihin nun?" Pag uwi mo ng bahay, "Lord, naka-receive ako ng word, ano ba ibig sabihin nito? Ituro mo sa akin ngayong linggong ito." Pag ganun yun eh. Kailan mo, naalala ko yun nung two Thursdays ago, sa Beyond Success. Ang topic namin is about relationships. About relationships. So, that week, sabi ko, "Lord, ano pang pwedeng mabago sa relationships?" Ganun yung question ko kay Lord, ano bang pwede ko pang baguhin para ma-improve yung aking relationships? Alam ko, that week, nabutas ng driver yung gulong ng pick-up ko. Nabutas, sabi lang yung pagliko niya, tumama sa gutter. So, hindi sa ilalim ng gulong, sa gilid ng gulong. Pag nagbutas yung gilid ng gulong ng sakyan mo, bibili ka ng bagong gulong. Ano lang, simple yun. So, nabutas niya. So, siyempre, doon yung ang isang gulong ay 13,000. 13,000. Isang gulong, 13,000. Bakit ganun kamahal ang gulong? Ganun talaga eh. That's life, di ba? That's part of life. So, nandun yung parang gusto ko siyang pagalitan na sabi ko sa kanya, "Alam mo kuya, kumain ka na ba?" Yung una kong tanong kumain ka na ba? Sabi, "Ay sir, hindi pa po eh." Sabi ko, "Dapat nagsasabi ka sa akin kung kumain ka na. Kasi kung sinabi mo sa akin na hindi ka pa kumakain, binigyan sana kita ng 200 pesos, bumili ka din sa Jollibee or whatever. Kumain ka na, busog ka, umayos yung thinking mo, pag-drive mo, hindi mangyayari ito." Ano yung 200 pesos, 13,000, di ba? Bibigyan kita 200. Pero sabi ko kay Lord,
mukhang ito yung hiningi ko sa iyo, Lord, paano ba ma-increase yung aking relationships? So na-challenge ako to the point na, sige, gulong lang yan, di ba? Pero learning experience yan sa aking driver, learning experience yan, sige, sabi ko tuloy sa kanya, alam mo yung trabaho mo important. Importante yung trabaho mo. Okay? Huwag mong isipin na driver ka lang. Lahat ng ginagawa mo may epekto sa company yan. So kapag ikaw ay gutom, magsasabi ka. So to cut the story short, natuwa ako kasi parang, ayos Lord pinag-pray ko na matuto pa ako sa relationships. Tapos na-challenge ka agad. Which makikita natin mamaya. Naging ahead lang ako sa story ko, pero yung pag ikaw ay umattend sa church at may narinig kang word, pag-pray mo kay Lord, i-ask mo si Lord, Lord, paano ko ba ito ma-apply sa heart ko? Paano ko ba ma-apply sa aking buhay para mas maging fruitful ako? Ganun yung question. Punta tayo sa next verse. Sabi doon, sabi ni Jesus, no? I speak to them in parables because seeing they do not see and hearing they do not hear nor do they understand. And in them, the prophecy of Isaiah is fulfilled. Kasi may prophetic na sinabi sa Isaiah para sa mga Jews, sa mga itang-Israelita, na kasi nga, talagang palagi nilang tinatakboy lang salita ng Diyos, na puno na ang Diyos. Ang sabi sa kanila, hearing you will hear and shall not understand. Kahit makapakinig sila, they shall not understand. Seeing you will see and not perceive. For the hearts of this people have grown dull. Naging purol. Diba? Their ears are hard of hearing and their eyes have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Dumarating tayo sa point ng sa mundo. Kahit sa mundo, makikita natin na parang, di ba, wala na kang excuse eh. Punta ka sa Facebook, meron kang friend na nag-share ng Word of God, meron kang friend na nag-share ng video tungkol sa Word of God. Ang dami ng kalat na kalat, kaya wala nang excuse para sa atin. Kung ikaw hindi pa nakakilala sa Panginoon, wala nang excuse. Di ba? Kasi nga, kalat na. Kaya lang, yung para sa iba, they hear, they do not understand. Di ba? They see, but they do not perceive. Hindi sila naiintindihan na nangyayari kasi nga, their hearts are hard of hearing. Their eyes have closed. They choose to look the other way. Nakikita-scroll. Ay, ayoko niyan. Di ba? Mas gusto ko yung nagsasayaw na nasa TikTok or whatever. Di ba? May mga ganon. Their eyes are hard of hearing, their ears are hard of hearing, their eyes are closed. Pagdating sa salita ng Diyos, di nila naintindihan. Diba? It's happening all over. But sabi ni Jesus sa mga disciples niya, kasi sila yung lumapit. Diba? Kita nyo? Everyone heard the gospel, but the disciples are the one who came back to Jesus and asked Jesus, ano ba ibig sabihin nito? Kaya sabi ni Jesus, sa Matthew 13 verse 16, but blessed, sabi niya blessed. Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. For assuredly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and hear what you hear, and did not hear it. Blessed are your eyes, for they see. Pinagpala, kayong mga nandito, ngayong umaga, ay pinagpala kasi nga, your eyes are open, you see, your ears are open, you hear. Out of all the people dito sa paligid, mga kapitbahay niyo or what, kayo ay umattend ng church, kayo ay lumapit sa Diyos kasi nga gusto niyo pang matuto. Amen? Hindi kayo lang ay ayoko mag-church, sakit ng likod ko, hirap makabangon. Kasi nga masyado nag-inuman kami kagabi, hindi ako nakaka-over or whatever, no? Whatever excuse. Di ba? Marami mga ganyan. Especially Sunday. Ganun talaga. In my 27 years of pagiging Kristiyano, nakita ko na yun. Bakit palagi pag Sunday may nangyayari sa umaga? Ganun cases. Kasi nga, dito natin makikita natin, as we go to the story, no, meron talagang, mga bagay-bagay na gusto mangyari para hindi ka magkaroon ng abundant harvest. Okay? Sabihin nyo nga, I am blessed. I am blessed. My eyes are blessed. My eyes are My blessed. ears are blessed. My ears are blessed. I can see, I can and I see can hear. and I can hear. So,
Itong mga disciples sumapit kay Jesus, pina-explain yung parable, in-explain ngayon ni Jesus yung parable. So ito maganda sa Panginoon. Hindi ka papabayaan ng Diyos na hindi mo naiintindihan. Basta lumapit ka sa Kanya, tumingi ka sa Kanya ng explanation. Amen? Yun ang kailangan natin maintindihan. Ang Diyos hindi siya parang, kasi hindi ka nakikinig. Kasi kung saan pag nakita natin yung salita na hindi ganun ang Panginoon, tayo siguro as parents ganun tayo. Bubungangaan muna natin yung anak natin, di ba, bago natin tulungan. Meron tayong ganun tendency, pero ang Panginoon, pag lumapit ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Ganun lang kasimple. Si Pedro, di ba, naglakad sa tubig, natakot, di ba? Bumabagyo at lakas ng hangin at taas ng hangin, tapos lumubog siya, di ba? Ano sabi niya? Lord, save me! Ang ginawa ni Jesus, bakit ka tumingin sa, bakit ka tumingin sa hangin at bakit ka tumingin sa, sinabi mo niya? Hindi yung sinabi yun. He stretched forth his hand, kinuha agad niya yung kamay ni Peter. Sa kanya sinabihan si Peter, kasi wala kang pananampalataya. Saka kanya tuturuan pagkatapos kanya tulungan. Ganun ang karakter ng Panginoon. Kaya all the more, mas lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Mas lumapit tayo, mas bibigyan tayo ng Panginoon ng kapaliwanagan. Di ba? Papaliwanagan tayo. Kasi nandun ang banal na Espiritu, siya yung magtuturo sa atin. Siya yung dakilang guro. Amen? Kami mga pastor dito, kami lang yung nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang banal na Espiritu talaga yung magtuturo sa inyo. Amen? So, in-explain ni Jesus, Matthew chapter 13, aking time. Therefore, hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away that what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. So, may characters, di ba? May characters tayo doon. Merong sower, may farmer, may seeds, merong birds, merong wayside. Balik. Nakikita nyo? Meron tayong characters, di ba? So, makikita natin sa scripture, ano ba itong mga characters? So, the sower or the farmer is Jesus. Siya yung nagtatanim, siya yung naghahasik. Di ba? Si Jesus yung farmer. The seeds is the word of the kingdom or the word of God. And the birds is the wicked one or the enemy, aka also known as the devil. So merong three characters working dito sa scripture na to. Makikita natin, na-explain na ni Jesus, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it. Basa ka ng Bible, hindi mo naintindihan, ganto ka. The enemy or the wicked one comes and snatches away the word, the seed that was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. Ito yung mga tao na matin sa church. Tagal naman, kailan matatapos ko. Dami siya sabi si pastor, gusto ko na umuwi. Ito yung mga matin ng church. Tagal naman preaching. Mas okay pa dito sa Facebook. Ano bang comment lang binayin? Magko-comment din ako. Di ba? So, nakalimutan na. Naririnig mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero hindi mo naintindihan. Paglabas mo sa pinto, sa gate na to, nanakaw na yung word. Nanakaw na. Kinuha na ng ibon. Pag kinuha na ba ng ibon yung seed, magpuproduce ba? No. Wala na yung seed. Nandun na sa ibon. Habulin mo yung ibon. Siguro baka kung saan dalhin yun. Di ba? This is he who receives seed by the wayside. So makikita natin dyan, the sower or the farmer is Jesus, and kami yung ginagamit ni Lord dito, mag-preach, magpahayag ng salita ng Diyos, but still Jesus using us to preach the word, preach the gospel, and the seed is the word of God. The seed is the word of the kingdom. And makikita natin, the key verse na gusto ko ipakita sa inyo dito sa verse na to, kasi minsan, titignan natin, Lord, bakit gano'n nangyari sa buhay ko? Akala ko ba mabuti ka? Pero bakit ang nakikita ko puro problema? Di ba? Ang lagi nasisisi natin si Lord. Kailangan natin intindihin, si Lord ang hindi dahilan. Si Lord ay hindi dahilan ng iyong kahirapan.
Si Lord ay hindi dahilan. Bakit? Sabi natin dito sa John 10 verse 10, the thief or the enemy does not come except to steal, kill, and destroy. Yun ang tanging gawain ng kaaway. Steal, kill, and destroy. Parang yung words, di ba? They steal the word, di ba? Kinuha yung seed, di ba? Steal. I have come, sabi ni Jesus, that they may have life. They may have it more abundantly. Ano sabi abundantly? Ito ba yung pag sa garden mo, palaging meron kang magandang harvest? Abundantly. Abundantly, meaning palagi kang merong ani, palagi kang merong results, laging may nangyayaring maganda sa buhay mo, abundantly. This is His plan and purpose for your life. But the thief, the enemy, is talagang the enemy. He does not want you to prosper. He does not want you to be blessed. He always wants you to be poor, sick, depressed, in lack. Yun ang gusto lagi ng kaaway. Bakit? Kasi kung ganun ka, ang focus mo palagi sa problems mo, walang impact na mangyayari sa buhay mo. Wala kang ma-influence na iba. Ganun lang yung kasimple. At ayaw ng Panginoon na meron kang impact sa ibang tao. Kasi bakit? Focus ka na sa sarili mo eh. Paano ka magkakaroon ng impact? Kaya ang gusto ng Panginoon, nag-abound, may abundance ka sa buhay mo. Yung overflow, parang nakakatulong ka sa iba. Amen? Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. So, key verse, no? Dito sa characters natin, no? So, hindi si Jesus ang may problema. Kasi He wants, what? He wants us to prosper. He wants us to be in abundance. So, wag natin sisihin yung farmer, wag natin sisihin yung sower, kung nawala yung seed, kasi hindi siya ang may problema. Another key verse, 1 Peter 1 verse 23, and having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God which lives and abides forever. So the word of God does not have the seed does not have a problem. Walang problema yung seed. Kasi the seed is incorruptible. Yung seed, hindi yan maglalaho. Di ba? Sabi sa Jesus, heaven and earth may pass away, but my words will not pass away. The word of God is incorruptible. Seed pa rin yan. Kahit saan niya mapadpad, kahit saan niya madala, the seed will always be His seed. His word will always be His word. Sabi sa Isaiah 55, di ba? What I say, the word which comes out from me will accomplish the purpose for which I sent it. It shall not return to me void. Hindi babalik sa Kanya ng walang pakinabang. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. So walang problema sa seed. The birds, the wicked one, aka the devil. Oh yes, he steals, kills, and destroys. Di ba? So, the problem is, of course, may ang devil, pero, if you look at the verse, the heart, or the condition of his heart, hindi siya conducive for the seed. Kasi minsan, pag may nangyari sa atin, gawa ng kaaway ito. Oh, may times na ginagawa ng kaaway, may ginagawa siyang to steal, kill, and destroy. But also at the same time, we have a responsibility sa heart natin to guard what's in our heart. Ang tahimik. To guard what's on our heart. We have to understand that the word, kapag yung ating heart is like the wayside, di ba? Yung hindi nakakapasok yung seed, nandun lang sa ibabaw. Okay? Yung matikas yung lupa kasi, hindi ano yung roots or whatever, di ba? So, siyempre, nasa ibabaw yan, makikita ng mga ibon. Kinain lang ng ibon, nawala. So, we have to understand, no? That the Word of God is incorruptible. Jesus is perfect. He's good all the time, di ba? The devil is bad all the time. But also, we have to understand the heart condition, yung condition ng soil, hindi siya conducive for those seed. Kailangan i-break up yung wayside, di ba? Kailangan na, kung nagtatanim ka, kailangan mo na asarol. Mga iba din na, ano yung pasarol? Ano ba yung piko? Di ba? Para, ginagawa natin yan, di ba? Para ma-break up yung ground, para maigip pag nagtanim ka ng seed, tutubo. Di ba? Gets natin? So the characters, we have the sower, the farmer, the seeds, the bird, the wayside, the sun, the stony. Mukhang aking time ngayon. Okay pa. Okay pa. Sower.
Alright. The sower, the farmer, the seeds, the birds, the waster, the sun, the stony, and the thorns, and the good soil. So makikita natin, the sower is Jesus or the preacher, the pastor. The seeds is the word of the kingdom. The birds, the wicked one, also known as the devil. The wayside is when anyone hears the word of the kingdom and does not understand. First condition ng heart is the wayside. Tayo. Tayo yung may problema. Okay? Kailangan natin ang Pico Asarol ma-break up yung heart to a point na yung seed pwede na pumasok sa heart and mag-grow. Alright? So if you do not understand the word of the kingdom, ganun talaga. Now, next part is the stony. Alright, so balik tayo dun sa stony, yung rocky part of the ground. Alright? This is he who hears the word and immediately receives it with joy and has no root in himself, endures only for a while. Ito yung tinatawag na, excited, praise God, pupunta ako sa church, maaga ako nagising, naligo na ako, papunta na ako sa church. Pagdating sa church, yes, pag-worship, taas pa ng kamay, praise the Lord, ganda ng message. Pag-uwi ng bahay, sabi ng asawa or what, oh, ginagawa mo, bakit hindi pa naghugas ng pinggan, hindi ka pa ganito, blah blah blah, daming sinabi, di ba? So ikaw na kagagaling sa church, natuwa-tuwa ka sa word, nasabihan ka lang ng hindi maganda o pinakita mo yung bayad ka ng utang mo, whatever. Okay, hindi nagbayad ng utang, ikaw nagpautang, hindi nagbayad sa nakita mo, saan yung utang mo? Nawala na yung word. Kasi bakit? Merong sun, may tribulation, may persecution, dahil walang root, na wither yung plant, nalanta. Di ba? There are times in our lives we hear the word of God. Ang ganda ng word of God comes out, comes forth. Pero within the week, may encounter kang problem, balik ka ulit sa dating gawin. Kasi bakit? Hindi nag-take root yung seed sa iyong heart. Di ba? Na-excited. Yes, nag-grow agad, pero walang roots. Okay? Second condition ng heart, yung stony. Kailangan mo tanggalin yung stones sa iyong heart. Diba? Kaya nga pag nagka-garden ka, ano yung ginagawa? Tatanggalin mo yung mga bato-bato. Diba? Bakit? Para yung tinanim mo, yung ugat ay bababa. Heads. Pangatlo, thorns. He hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. So kung nakita natin sa first two, merong external factors para sa condition ng seed. Yung birds, may birds, di ba? Namatay yung seed, merong sun, nasa init. Ito, yung pangatlo, the thorns, internal condition. Bakit? He hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. The word will always grow, kaya lang merong weeds, merong thorns. Di ba sa garden, ang ginagawa mo? Tinatanggal mo yung damo, yung mga tinik. Bakit? Kasi yun ang nagkukuha ng nutrients. Nagpunta kami sa Bicol sa lupa ng aking tatay. Napakadaming weeds. So ginawa, tinanggal yung mga weeds, lahat ng mga damo-damo ganyan. In 1 week, nakita namin yung saging nag-shoot na ng bulaklak niya. Nakita namin nagkaroon na ng bulaklak iba't ibang mga ganun talaga. Tatanggalin mo yung weeds sa garden mo. Na pinapakita natin sa Word of God dito na yung heart natin, yun yung garden na ating buhay. If you want an abundant harvest, kailangan yung heart natin, tatanggalin mo yung weeds. Kasi nga, when we hear the Word of God, praise God, ganda ng preaching, ganda ng Word of God, may napanood ka sa YouTube or sa praise God, ganda. Pero, dahil
babayarang Meralco bill, ang laki-laki, saan ko kayo kukunin niya? At uwi sila ng mga bata, next month papasok na sila. So ang daming cares of the world. Those are cares. And you have to learn to weed out those cares. Matanggal yung mga cares na yan. Kasi nga that will choke the word. Choke. Hindi man po produce. Walang fruit. Next condition, good soil. He who hears the word and understands. Diba yung unang-una? They hear the word but they do not understand. Kinuha ng enemy yung seed. But this time, good soil, he hears and he understands. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, I understand. I understand, naiintindihan ko. I have ears to hear, I have eyes to see. I understand. Kasi why? What happens? When you understand, you bear fruit. Some 100-fold, some 60, some 30. Pag tinignan natin, at least merong harvest, merong produce. At ito ang gusto ng Panginoon. Merong produce. And I'm gonna end with this. Marami pa akong gusto sabihin, matapos na tayo. Sinasabi dito sa Proverbs chapter 4, verse 20 to 27, My son or daughter, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with some diligence. Teka, some diligence? Keep your heart with all diligence. Pag ikaw may garden at may nakita kang weeds na tumutubo dyan, hindi ka pwede dyan, bubunutin kita. Meron kang diligence. May nakikita kang, di ba yung mga farmer, punta ka sa probinsya, may nakatayong scarecrow, di ba? Na nakakalagay yung mga panakot sa ibon. Bakit? Kasi they are guarding the garden. And ito yung responsibility natin. We guard our hearts with all diligence, for out of it, out of our heart, springs the issues of life. Kung ang tanong mo, bakit nangyayari? Why is this happening to me? You have to look at the condition of your heart. Kasi lahat na nangyayari sa buhay natin, whether or yung responses natin sa buhay, lahat ng responses natin sa buhay is determined by the condition of our heart. You cannot change what's happening outside. You cannot change. Hindi mo na mababago yung kapitbahay mo na paulit-ulit nagbibidyoke at naririndi ka na sa sinasabi niya. Hindi mo na mababago yung mga yan, external factors. Hindi mo mababago kung kanino kang nanay, di ba? Kung kanino ka pinanganak, anong pamilya, wish mo sana kay Mark Zuckerberg ka pinanganak para yung tatay mo head ng Facebook at bilyonaryo ka. You wish, how I wish, di ba? You cannot change the condition of your external environment, but you could change the condition of your heart. Sabihin nyo nga heart. Alright. Luke 6 verse 45. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. And dito na muna mag-end, dahil wala natin time. Pagputuloy natin sa part 2 next time. Makikita natin dito kasi, out of the abundance of your, kung ano nilalaman ng iyong puso, yan ang palaging lalabas. Lalong-lalo na sa iyong bibig. And next time, makikita natin na kung ano yung lumalabas sa iyong bibig, yun ang nagiging direction ng buhay mo. Bigyan ko yung tip. Sabi ni Santiago, sabi ni James, diba, yung kalaki-laking barko. Diba? Napapaikot siya ng kaliit-liit na parte ng barko na ang tawag ay Timon. Timon. Diba? Napakaliit-liit ng rudder, yung timon. Napakaliit, ang laki-laki ng barko, pero yung direction ng barko ay determined no timon. Kaya sabi ni Santiago, sabi ni James, yung bibig, kaliit-liit na parte ng katawan, pero ang direksyon ng buhay mo, depende sa lumalabas sa iyong bibig. Pero next topic na yun. Diba? So we have to understand today, yung heart natin, ito yung garden natin. Let us take care of the garden.
May mga kanta nga, Lord, I give you my heart. Di ba? Hindi. God does not want your heart. He wants you to take care of your heart. Ang responsibility ng heart is tayo. Our garden. Di ba? We choose what we want to plant on our garden. Amen? Let's pray. Heavenly Father, salamat sa araw na to sa iyong mga salita at nawa, Panginoon, aming matutunan kung paano maging magandang farmer or magandang tagapamahala ng aming mga puso. Help us, Lord, to break out our hearts, na hindi kami katulad ng wayside na kung saan kakainin lang ng ibon yung seeds. Kakain na katulad ng stony ground na kung saan merong problem, persecution, nalalanta agad kami, Panginoon. Na hindi kami katulad ng thorns na kung saan ay it choked the word and we become unfruitful. Help us, Lord God, that our hearts are good ground, that we receive a harvest 30, 60, and 100-fold. Salamat, Lord, sa araw na to. Bless your people today. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God sa isang mabiyaya at mapanghamong mensahe ng buhay. Thank you po, Pastor. Ano nga ang ating topic ngayon? Nay, guard your heart. Ninakaw na ba yung salita ng Diyos? Ha? No, so, pakaingatan daw natin ang salita ng Diyos, itanim sa pinakamatabang bahagi ng ating puso. Ang sabi nga sa Ezekiel 36, ano yun, Lisa? I will give you a new heart. No? Sabi nga ni David sa kanyang awit, sa Salmo, create in me a pure heart. No? Bakit ganoon ang kanyang panalangin? Sapagkat sabi niya, nung binasa ni Pastor kanina, from the abundance of the heart, ano yun, Pastor? The mouth speaks. So kung ano yung laman ng ating puso, lumalabas yan sa ating bibig, na hindi yun ang nagpapasama sa atin, hindi yung kinakain natin. Kaya pakaingatan natin at alagaan natin ang salita ng Diyos, treasure it in our lives, no? Dahil yan ay magbibigay sa atin ng masagana at mapagpalang at abundant harvest. Gusto natin lumago sa pagkakilala sa Panginoon, guard our hearts. At sa bahagi nito, mga kapatid, atin pong gaganapin ang paghahandog. Bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon ay ang pagbibigay ng ating mga kaloob. Tinatawagan ko po si Sister Ana para sa paglikom ng mga handog. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga handog na narito po sa aming kalagitnaan. I-bless mo po ang mga kamay na naghandog, Panginoon, ganoon din ang hindi nakapaghandog, O Lord. Ikaw po ang patuloy na magkaloob sa kanila ng kanilang desire, Panginoon, na mapuri kanila sa pamamagitan ng kanilang handog. Thank you, Lord Jesus. Magamit nawa ito sa gawain ng iglesia mo dito. At patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang kalipunan ng iyong mga mananampalataya na wala dito sa oras na ito. Dalangin namin na sa susunod naming gawain ay idadako mo rin po sila. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Sa bahaging ito, meron po tayong mga pagbabalita. Gusto nilapses na yata ako.
No? Sa ating pong pagbabalita, patuloy po yung ating beyond success. Ito ay successful na gawain, yung ika-5 round table. Na? So, sa susunod, asahan po ninyo na bawat sa susunod yatang target sa kanila, Ate Lenny at si Ate Arlene ay via Zoom naman. No? Mag-uumpisa sa umpisa. Sa iba pang mga gawain ng ating Bible study ay patuloy na nagaganap tuwing Wednesdays and Thursdays, alas 3 ng hapon sa tanganan ng mga Kaldehon. Attend po tayo doon. Yung mga walang ginagawa, attend po tayo. Gusto ko rin i-revive sa mga kabataan ang Bible study. Kaya masakit ang aking likod. Sige lang, pupuntahan ko kayo doon. Basta makita ko lang kayo. No? Huwag yung tatakasan nyo ako. Minsan ang iba nasasalubong ko saan kayo pupunta magpa-basketball. Antayin niyo ako pag Sabado, starting Saturday, anong oras kayo available? Walang pasok ngayon, kaya wala kayong idadahilan sa akin. Na? So magpa-Bible study tayo dahil meron ako nakitang isang bagong kaluluwa na pwede nating sharean, no? Malapit nang dumating ang Panginoon, tandaan ninyo mga kapatid, ayan ang hayag na ang mga palatandaan. Sa iba pang mga concern, tinatawagan ko si Pastor. Karagdagan pong pagbabalita. Huwag po natin kaliligtaan yung mga couples na naimbita po sa aming golden wedding anniversary. Huwag po kayong mawala. Na doon po tayo. At ako'y nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos dahil answer prayer po ako. Ano yung answer prayer? Talagang totoo, nagpadala si Lord ng aking makakatuwang sa church na ito. So, napakaganda po ng mensahe. Sa Diyos po ang papuri, no? Pero maganda po ang mensahe na ating narinig. Application na lamang po. Tayo ay mag-apply kung ano yung, di ba? Kasi pag hindi raw natin in-apply, paglabas natin dyan, yung salita ng Diyos, tinuka na ng ibon. Okay, so napakaganda. Kaya ako ay masayang-masaya. Dahil sa totoo lang, hindi ko talaga kaya na nag-iisa. Hindi pwede po. Kaya nga sabi ko yan, hanggang 3, hanggang 4 po, gagawin ko po ang pastor na maitalaga rito. Tulong-tulong po tayo. At kayo po, wala po kayong ibang gagawin. Ayan, may nakita ako, nagdala. Yan lamang po ang ating gagawin. Magdala tayo ng magdala. At kami naman ni Pastora, magtatanim at bibilig. Nagtatanim po kami at nagbibilig. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3, 1-5, ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. O kaya, yun lamang po. Sama-sama tayo rito magpuri. Ulitin ko, kung ako lang po, hindi ko kayo kayang busugin at hindi ko kayo bubusugin dahil mabubutas nyo ang upuan. Busog na busog kayo, bundat na bundat kayo. Ito ang aking laging itinuturo sa inyo. Matthew chapter 28 verse 19. Therefore go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yan lang po ang gagawin natin. So tayo po ay manalangin. Inaanyayaan po tumayo ang kapulungan. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na nakita po nga namin na kami ay nagtutulong-tulong dahil sa ikalalago ng iyong iglesia. Maraming salamat din po sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Lord, dalangin ko po. Alam namin na kayo po ang dakilang misyonero. Kung wala po kayong gagawin para sa amin, hindi mo po kami lalago. Pero naniniwala ako, nananampalataya ako
na patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya lahat po kami rito tulong-tulong sama-sama na magdala po ng kaluluwa. Halos linggo-linggo po nawa po mangyari. At hinihingi ko po, pagpalain po ninyo ang mga kapatiran namin. Alam ko Lord na mayroon silang mga negosyo. Kayo po ang God provider. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. At kung mayroon man po kami walang hanap buhay, sa iyo rin po ako nananampalataya dahil kayo po ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Sa iyo po'y walang imposible. Ipuin po ninyo ang mga kapatid namin itong nangangailangan. Dahil yun nga, maganda yung message, bakit ba ito nangyayari sa akin? Pero tayo po ang may gawa. At hiningi po sa umagang ito ang iyong basbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyong paliwanagin at higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Makakaupo na po. Magandang umaga po sa ating lahat. See you all next Sunday. Para sa next Sunday, ang ating presider po ay si Ate Lenny at ang sermon, si Pastor pa rin ang magdadala. Part Mag-invite 2. pa kayo. Part Part 2, no? So, tandaan ninyo kung ano yung message ni Pastor ngayon, ang pinadala ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. At may tanong daw siya next Sunday. Ang makakasagot, may premyo. Wow. So, tandaan ninyo. Mag-invite pa kayo, mga kapatid, ng mga kabataan, yung mga kabataan kapatid. Next Saturday, meron tayong gawain sa bahay ni mga Cuenca. No, doon tayo. Sabihin mo doon sa mga kabataan doon, sa kuya mo, kay Somar, sa mga magkapatid na Cuenca, sino pa si Kenji, at marami pang iba. Attend kayo. Dahil pag dumating ang Panginoon na hindi ninyo tinanggap si Kristo, alam nyo na kung saan kayo dadamputin. No? Yun lamang po at God bless everyone.